Sa krus ang kaluwalhatian. Ang mga ito ngay nagsilapit kay Felipe, na taga Betsaida ng Galilea, at nagsipamanhik sa kanya, na sinasabi, Ginoo, ibig sana naming makita si Jesus. Lumapit si Felipe at sinabi kay Andres, lumapit si Andres, at si Felipe, at kanilang sinabi kay Jesus. Ang paglapit ng mga Hentil ay tanda na hindi lamang mga Hudyo ang makikinabang sa kanyang misyon, kundi pati na rin ang lahat ng bansa. Nang magkagayoy lumapit siya sa mga alagad, at sinabi sa kanila, manggatulog na kayo, at mangagpahinga, narito, malapit na ang oras, at ang anak ng tao ay ipinagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. Ang kaluwalhatian ni Jesus ay hindi lamang sa mga himala, kundi higit sa lahat sa kanyang pag-aalay ng sarili sa krus. Sapagkat dahil dito ay namatay si Kristo at nabuhay na maguli, upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Ikaw na mangmang, ang inyong inihahasik ay hindi binubuhay maliban na kung mamatay. Ang nakasusumpong ng kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang mawalan ng buhay dahil sa akin ay makasusumpong niyaon. Tinawag din niya ang mga alagad na sumunod sa parehong prinsipyo, handang mamatay sa sarili upang magkaroon ng tunay na buhay kay Kristo. Nang magkagayoy sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sinumang tao'y ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. At kung ako'y pamaron at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling parilito ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Upang kung saan ako naruroon, kayo naman ay dumon. Ang kanyang oras, ang krus, ay dumating na. Ang kanyang pagpapakasakit ay hindi kahihiyan kundi kaluwalhatian, dahil dito ipapakita ang pinakadakilang pag-ibig ng Diyos at pagbubukas ng kaligtasan hindi lamang para sa Israel, kundi para sa lahat ng tao.